Iniimbestigahan ng Department of Interior and Local Government ang 24 na lokal na opisyal na wala sa bansa noong kasagsagan ng bagyo. Posible silang maharap sa mga kasong gross insubordination at abandonment of duty. Nakatutok si Mariz Umali. Ganito katindi ang dilubyong idinulot ng bagyong Uwan sa malaking bahagi ng Luzon. Pero sa gitna ng matinding pananalasa nito, walang ilang mga lider ng mga bayang hinahagupit ng bagyo. Kaya iniimbestigahan na ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang 24 na local chief executives na bumiyahe pa rin pa Europa sa kabila ng direktibang nagbabawal sa mga biyahe mula November 9 hanggang 15 habang nananalasa ang bagyo. Despite the directive, umalis sila ng November 9 to 15. Ayan ang kailangan nilang paliwanag kasi clear-cut guidelines yan eh. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malinaw daw ang patakaran na kapag may national emergency, lahat ng mga opisyal mula gobernador, mayor hanggang konsehal ay dapat humingi ng pahintulot mula mismo sa DILG bago umalis ng kanilang lugar dahil sila ang kinakailangan manguna sa disaster response at dapat ding unahin ang pagsaserbisyo sa kanilang nasasakupan. It is their moral duty to be cognizant of the approaching calamity. Lahat naman tayo nanonood ng balita. Lahat tayo nakikita sa internet. Alam naman natin may parating eh. Diba? May posible pa silang case ng gross insubordination, abandonment of duty, at saka may isa pa eh. Pero ayun pa yung nakikita namin ngayon. Karamihan daw sa mga iniimbestigahan ay mga mayor. Nilinaw naman ni Remulla, hindi kasama sa iniimbestigahan sina Isabela Governor Rodolfo Albano III at Batanes Governor Ronald Aguton Jr. Yung dalawa pong yun ay nagpaalam sa akin na tumalis po sila ng November 8 bago namin nilabas ang directive November 9. Ganito rin ang reklamo sa ilang opisyal sa Cebu nung pananalasan naman ng Bagyong Tino. Kahapon nagsampang abogadong si Attorney Julito Añora Jr. ng mga kaso sa Visayas Ombudsman laban kina Cebu 5th District Representative Juke Frasco, Liloan Mayor Alju Frasco, Catmon Mayor Avis Ginoomon Leon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Todela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago at Compostela Mayor Felix Jorquinho dahil sa pagbiyahe nila papuntang Europa kahit napaparating na noon ang Bagyong Tino. I'm not in any manner connected to any politicians. I'm not in any manner connected to any groups. I filed this on my own volition. I filed this on my own judgments because I've seen the incompetence of these public officials. There is dereliction of duty here. Sa isang pahayag ipinaliwanag ni Cebu 5th District Representative Juke Frasco na otorisado ng Kamara at opisyal ang kanyang naging biyahe sa London noong November 4 bilang bahagi ng Philippine delegation sa World Travel Market. Agad din daw siyang nagbalik ng Pilipinas noong November 5 matapos malaman ang tungkol sa malawakang pagbaha sa Cebu. Dagdag pa ni Frasco, ang reklamong inihain laban sa kanya sa Ombudsman ay batay sa erroneous assumptions o mali-maling paniniwala. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inirereklamo. Kinumpirma naman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na inaprubahan niya ang pagbiyahe ng ilang alkalde ng Cebu. Pero aniya, prerogative pa rin ng mga opisyal kung itutuloy nila ang biyahe o hindi. That could have been, avoided. So it's their nasa ng prerogative, no. They're answerable to the people, no. It's not for me to say. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.